Hello mga kapatid. Ako nga po pala yung direct supplier ng Nugget Perfumery. Ako rin po yung gumagawa ng pabango. Ngayon ay papakita ko po sa inyo yung gagawin nating perfume. EDP, Eau de Parfum. At ito yung saan nakikita nyo. Ito po yung pabangong gagawin natin. Ito yung label niya. Yan. Yan na rin po yung bagong logo. So, yun. Love spell pambabae. Para makita nyo paano gumawa ng pabango is yan. Bibidyoan natin. Nagawa tayong video. Alright. So, 80 ml to. Pero ang titimplay natin is 90 ml. Mas maganda nang makita natin na parang medyo mapupuno na siya o almost full na yung bote kapag nabuo na natin. So, mga materials na kakailanganin natin is graduated cylinder. Yan, 10 ml to. Later siguro sooner bibili tayo ng mas malaki dito, mga 20 ml. Tapos beaker. Yan, beaker. Tapos yung fragrance oil natin, yan. Ito yung love spell. Tapos funnel. Yan, funnel. Tapos di ko alam kasi tawag dito. Yan, ni-squish yan, panghigop para may transfer sa ibang lalagyan. Tapos steering rod, glass po yan. Yan, glass po yan. At saka isang maliit na tawag dito, basta yun yun. Yun. Tapos yung perfume grade alcohol, unscented na alcohol po yan. Tapos yung distilled water. So, bakit kailangan po ng distilled water? Most likely para hindi siya mahapdi sa balat. Parang ang function niya is parang moisturizer din, ganun. Tsaka tutulong yan para sa pag-combine ng mga ingredients. At ito yung binder natin, yung fixative. Yan. Alright. So, ganun lang po ang gagawin natin. So, simulan na natin. So, much better start tayo sa ating start po tayo sa ating fragrance oil. So, dito na natin salin. So, 20% ng 90 ml is 18 ml. So, yun. Lagyan natin ng funnel para hindi tayo matapunan. So, ayan, para kitang-kita nyo. Ulitin ko, pambabae itong gagawin natin. Love spell. So, medyo matagal-tagal to, kaya pagpasensyaan nyo na. Be patient, my friend, my brothers and sisters.
Add ulit tayo. Ayoko kasing gamitin yung mahaba kasi para sa ano yun eh, alcohol tsaka distilled water. Ayoko magkalabo-labo yung ingredients. Try natin ibuhos. Huwag nililik. Testing natin. Hop. Yeah. Alright. So, 10 ml na to. So, yan. Ganyan karami. 10 ml. So, since 18 ml yung kailangan natin, so, kailangan pa natin ng 8 ml na fragrance oil. Daan-daan na lang tayo. So, ayan mga kapatid, nangangamoy na. So, yun, meron na tayong 20% fragrance oil. So, ayan, 8 ml po yan. So, salin natin sa beaker. So, ano yung next natin? So, perfume grade alcohol na tayo. So, yung perfume grade alcohol natin, 73% yon. Ito siya. So, 73%, 90 ml multiply by 90%, sorry, 73%, ang total is magiging 65.7 ml. So, yun ang kailangan natin. So, para hindi tayo malito, siyempre magtataging tayo. Okay. So, lalagyan na natin. Ito na yung gagamitin natin. Ay. So, wait lang guys. Bubuksan muna natin, naka-sealed pa eh. So, yan. Ingat-ingat lang sa paggamit ng mga tools na matutulis. So, yun, mga kapatid, magiging mahaba ang proseso natin. So, kailangan natin ng 65.7. So, yung first time 10 ml natin. So, ayusin natin.
Yan. So yan, magma-markings tayo para hindi tayo malito. So ito yung pang 20 ml natin mga guys, mga kapatid. So yun, nakaka 20 ml na tayo. So meron pa tayong remaining na 45.7 ml. Nga pala mga kapatid, kumusta kayo pagkatapos ng bagyo? Sana okay lahat. So yun, 30 ml na. Okay, 40 ml. Okay, 50. Okay, 60. Tapos 5.7 na lang. Yes. So, yun. So, ayun mga kapatid, nabuo na natin yung dalawang ingredients, yung fragrance oil natin at yung perfume grade alcohol. So, i-mix na po natin para mag-combine. So, hindi pa tayo tapos. May mga ihahalo pa tayo rito. So, number 1 rule, kada kabit mo ng isang ingredients sa isang ingredients, i-mix mo. Para at least, habang unti-unti siya nabubuo, nagko-combine na yung mga ingredients. So, next natin is fixative. Sa fixative natin, ano lang yan, 1% lang yan. So, it will gonna be 0.9 ml. Ito siya. Ito yung magsisilbing binder. Or pwede rin natin gawing 1 ml na lang para mas maganda. Hindi tayo malito, 1 ml mo na lang. Para at least combine na combine. So ayun, tapos na tayo sa fixative, i-mix ulit natin. Ayan, mabula siya. Tapang.
Okay, ang panghuli natin is yung distilled water. So sa distilled water, kailangan lang natin ng 5.4 ml. 6% po yung distilled water natin. Para marami. So kapag gagawa kayo ng perfume, make sure na yung distilled water ninyo na nakamix na dun sa mga ingredients kung saan nyo man nilalagay, kung saan cabinet nyo nilalagay, make sure na hindi ito may inom ng bata o hindi nyo to iinumin kasi it is meant to be number 1 ingredients of your perfume. So hindi nyo na dapat to inumin. Consider nyo na ito na non-drinkable water. Alright? Para safe lang. So, yun. Kailangan lang natin is 5.4. So, again, i-mix ulit natin siya. And then, kailangan na natin to at ito transfer na natin. Gamit tayo ng funnel para walang tapon. So, eto na po siya mga kapatid. Halos puno siya, di ba? So, yon. So, yung 80 ml na bote is naglalaman po siya ng 90 ml. Eto siya. And this is a 20% Eau de Parfum. Yung Eau de Parfum para sa kaalaman ninyo, ito yung pinaka mataas na klase ng pabango. So, yun. Kaya ako siya tinawag na oil base dahil gumamit tayo ng fragrance oil. So, 20% fragrance oil. So, yun. Tapos, lagyan na natin ng label. Wait lang mga kapatid. Ito yung pinakamahirap na part. Yung maglagay ng sticker. Sa bawat bote kasi may mga linings yan. Yun yung kakapahid natin at yun nasusundan. So, hindi ko sure kung pantay. So, yan po, oh. Ito na siya. So, ang mangyayari para mas ma-enhance yung perfume, yung lakas ng pabango, ma-fulfill niya yung pabangong gustong-gusto natin. Kailangan natin siyang i-store ng 7 days. Lalagay natin siya sa box para hindi siya mailawan. At lalagyan natin siya sa fridge
Pero since na yung isa lang yung fridge namin, itatago ko na lang siya. Room temperature, pero hindi ko siya papayagang mailawan. Kasi pagka nailawan po yung perfume natin, mga kapatid, just to give you an information, meron din po tayong mga perfume na napapanis. Minsan nag-iiba ng kulay. Most likely yung mga vanilla scent, madalas yan. Pero I'm not saying na mapanis na mag-iiba yung may time na mag-iiba yung amoy. Meron time na ma-maintain mo yung amoy, pero yung longevity is wala na. So, yun. Kaya kailangan nating i-store yung pabango ng at least 7 days. 3 to 7 days. So, yun lang po yung information na maibibigay ko kung paano ako gumawa ng perfume. Sana nagustuhan nyo yung binigay kong idea sa inyo, at sana nakapag-take down notes na rin kayo para kung gusto nyo mag-create ng sarili nyong perfume instead na bumili kayo, pwede naman. I-take down notes nyo lang yung mga sinabi ko doon sinabi ko sa video to. Alright? So ayun, maraming salamat mga kapatid, at sana okay kayong lahat, ligtas kayong lahat, at sana palagi tayong manalangin. Salamat po.